lahat naman po tayong mga magulang, nakapokus tayo sa ating mga anak. Dahil alam natin lahat, ng edukasyon ang tanging kayamanan na pwede natin ipamahagi sa kanila. So, yan po siya. During 2018, nakapagpaaral po ako ng anak dahil sa pamamagitan ng tulong ni Angkas. Kahit nasa third world country po tayo at nakasama kami sa tinatawag na third class citizen ng mga Angkas biker, nagawa po namin mapakain ng maayos ang aming mga anak. Kung ang mga mamamayan na kinabibilangan na natawag na second class or third class citizen, kaming mga Angkas biker na sa third class, kumikita na rin po kami ng sapat sa panahon na yon. Kaya lakas loob ko pong naipasok sa isang pribadong eskwelahan yung aking anak. Taong 2020, nag-declare ng total lockdown. So total lockdown, wala po tayong pasada, wala uling biyahe o hanap buhay, ang lahat ng Angkas biker. So bilang isang amang sambahayan na umaasa kay Angkas, muli na naman po akong nangamba, baka mapatigil sa pag-aaral yung aking anak. Pero nagpapasalamat po ako, papasalamat kami sa ngalan ng mga Angkas biker. Hindi madamot si Angkas. Binuksan niya po yung pintuan. Ito yung pagkakataon makalipat kami sa ibang platform, kagaya ng Salora at iba pa, o mga delivery hailing apps. So dahil dyan, kahit pandemic, walang pasada, may hanap buhay pa rin po kami mga biker. Tanging si Angkas lang po ang gumawa niyan. Hindi niya kami binitawan. Ang dumating po yung 2023 last year, yan po yung panahon na masasabi ko, ang masasabi namin mag-ama, nantakuhan namin yung tagumpay. Napatapos ko po yung anak ko sa isang pribadong paaralan bilang isang cum laude sa Jose Rizal University. At ngayon po, nagtatrabaho na po siya agad bilang accounting associate sa isang pribadong paaralan, pribadong kumpanya dyan po sa BGC. At yun pong motor na sinasakyan nyo kanina, galing na po sa anak ko yun. Pati yung cellphone na gamit ko, galing na po sa anak ko lahat yun. Ang pinaka-worst na experience ko po, ito po yung booking ko from Antipolo to Pasig during pandemic, alert level 3. Hindi ko na po matandaan kung anong araw o anong petchen, pero nasa booking history ko siya. Ito po yung na-pick up ko ng 11 p.m. gabi from Antipolo, Andrap, Burgos. Pero pagdating po sa Pasig, na-checkpoint kami at walang vaccine card yung pasahero ko. So, ang gusto ng checkpoint is iwan doon yung pasahero dahil nga nag-violate siya. Hindi po ako pumayag. Kundi, hindi ako pumayag na iwan sa kanya yung pasahero, kundi ibalik na lang sa bahay. Ang na-encounter ng magandang experience, ito po yung uwi ka ng bahay, meron kang mauwiwing magandang kita, makamit ka ng iba't ibang klase ng tao. Pupuntahan mo yung iba't ibang lugar, ang may sasuggest ka lang po para mas maganda may padagdag sa polisiya ng motorcycle taxi. Ito po yung pagkapatupad ng kagaya ng isinabatas nila na isinama sa dry run ng LTFRB rules na IATF na wala pong bawal po yung multiple apps. Kasi diyan po nagkakaroon ng problema. For example, ako, isa akong Angkas biker, pero ang gagamitin kong apps yung kabila. So kung maaksidente ako, pero yung kabila, yung daladala ko, ang maaksidente si Angkas. Pero ang ginagamit kong apps yung iba. So para po mas maganda, para masawatan natin at malimitahan natin yung aksidente, kasi kung ang isang biker hindi siya pwede magpalipat-lipat, siguro mas maganda isa lang para at least hindi siya mawala yung kaba niya, kumbaga magkaroon siya ng takot. Sundin niya yung batas ng bawat motorcycle taxi. Kasi kung pwede siyang lumipat dito, pwede siyang lumipat doon. So baliwala. Baliwala yung batas ng motorcycle taxi, kasi ma-deactivate man ako dito, may pupuntahan pa ako. Sa tanong niyo po na yan, siguro ang bilang isang biker, ang sasagot ko po siguro tama na, kasi marami na eh. Kasi habang dumadami, nawawalan po tayo ng control. Parang sa bus lang yan.
Habang dumadami yung bus company, iba't iba yung policy ng bawat bus company. Hindi na control ng ahensya nakakasakop sa kanila. Hindi, katunayan, sunod-sunod na yung naging aksidente ng bus. Hindi na namomonitor na bulok na pala yung mga bus. So, ganoon din sa motorcycle taxi. As long na mas kakaunti lang tayo, mas madali mong ma-monitor. 4 o 5 o 3, okay na po yun. Tapos, magparamis na ng biker. At least 3 lang po yung minomonitor na company. Hindi kagaya ng 10 company yan. Ang pasada po ng motorcycle taxi is taxi nga, sabi. So, surtehan. May araw na, kalahating araw pa lang, o 5 oras pa lang, kaya mo nang maka 1,000. Meron namang maghapon na, nakamaghapon ka na, wala ka pang 1,000. So, surtehan lang po. Wala po siyang fix talaga. Depende po yan kung ano yung papasok sa'yo na booking o mapapaganda yung takbo ng biyahe mo. In total po, ang pinupunan lang po namin yung araw niyan is yung gasolina kasi bilang isang full-time, dapat po kunin nyo yung mga incentive ni Angkas. Ito yung mga peak time. Halimbawa, sa umaga, may binibigay po sa umaga si Angkas na incentive na target hit. For example, maka-6 ka, meron kang 150 up to 500. Depende po yan kung ilan na makukuha mong rides. So, kung makuha mo yan, iba pa po yung ibinibigay ni Angkas na target incentive sa hapon at iba rin sa gabi. So, wala ka na pong gagastusin na iba kasi sa incentive pa lang, makukuha mo na. So, ang kailangan lang po sa paglabas mo sa umaga is kondisyon ng katawan mo, kondisyon ng isip mo, panatagan loob mo bago ka bumiyay sa kalsada. At pag uwi mo sa hapon, dapat may karga na rin yung gasolina mo. Para pagising mo sa umaga, clear na po yung isip mo bibiyahe ka na lang. Ang isa sa pinakamaganda para may grupo ka, pag nakalsada ka, hindi ka po nag-iisa. Masiraan ka, magka-problema ka, maaksidente ka, mahuli ka o mabangga ka, may pupunta po sa'yo. Andiyan ang grupo mo. Kasi ang grupo po namin, may tatawag kaming No Brother Left Behind. Kung ikaw bilang isang miyembro, may kailangan ka, sa dami ng biker, hindi naman po kayo pwedeng magpuntahan doon sa opisina para magsabi kung anong problema nyo. At hindi agad-agad ma-actionan yan. So dahil dyan, pabalik din, mula sa miyembro, pwede kang magpa-assist sa presidente, papunta rin sa grupo, sa management. Po sa grupo namin, lagi namin pinupush yung bawat isa na lagi namin pinapaalala bawat isa na bago ka bumiyahe, check mo muna yung sarili mo. Baka yung amoy mo kahapon ka pa. Yung helmet mo, check mo rin. Kasi hindi lahat ng pasahero cowboy, yung iba dyan, nag-aangkas lang kasi kailangan. So, bagong ligo yun, nagpabango pa. Tapos, bibigyan mo ng mabawang helmet. So, dahil sa may grupo, lagi po na napapaalala sa iba't ibang paraan po.